kulang pa eh. Parang kulang pa yung expression. Pero to, hindi na kulang ang oras natin. Kasi tapos na paghihintay. We are gonna be moving on to the second half of the series. Game number 2 between Falcons and TLPH. Do take note, leading ang Team Liquid sa ating serye. Now we are gonna be looking at the map draw. Ano ba ang mapa natin for game number 2? Still, Broken Wall. So expect natin dyan yung mga binanggit pa rin ni Pandora kanina na medyo, alam mo, parang nag-favor for Team Liquid Philippines. Kasi tulad nga na sinabi niya kanina, parang ano, no, na medyo na-emphasize yung mga heroes na kayang lumaban early game kasi ang dali tumawid sa mapa, ang dali for players to actually invade. So this does favor TLPH in fact. So yan yung kailangan i-address ngayon ng Team Falcons. They removed the Zushin away mula kay Sanji, but also TLPH removed the CC and the winningest hero para sa Team Falcons, yung 7 wins ni Few on the Farsa. Which now begs the question, ano yung mapupunta ulit dito kay Few? Of course, nandiyan pa rin yung Kimi. But the Jushin as well as this Farsa being banned out, ito yung dalawang heroes agad na isa sa mga priorities para kay Mr. Few. There's another question. Nanakawin ba nila ang Yusujin this time? It seems like it is open, pero so is the 1-1 na binuksan ngayon ng TLPH. Ang tanong, Falcons, anong pipili nila? It's Harlot instead. Grabe. 1-1 Frederick pa to? Ay, parang nawala yung ano, men. Nawala yung respeto. Kay 1-1 kahit nakaban yung Phobius, no? Pero alam mo, wala kang Farsa eh. yeah. If you're Team Falcons, pwede nilang kunin, pero feeling ko kasi ano sila dito, nag-aambahan. Yeah. Na parang subukan mo mag 1-1, may naka-ready pang siguro pre-existing counter na medyo malalim yung hugot for both teams. Without the CC, that will be difficult. Pero sa ngayon, Yusujin available para sa Falcons. I do feel like ito yung mapa nila kunin. Or, dahil meron na silang Arlot, what if mag-Fredrin plus the 1-1 sila ngayon? Alam naman natin, dapat ipina-prioritize. Narinig mo na ba? Ay, Kimi. Narinig ko na yung value eh. Okay. Yan yung madalas nating pinag-uusapan kapag MLBB and especially drafting, yung value ni Fredrin, especially with an Arlot. Pero ngayon, interesting, na wala yung Farsa, same nung approach yung game number 1, kinuha pa rin yung Kimi para kay Few. Yeah. So this time, mapapaisip Sanji, kanyang hero. In this case, hindi napapatagalin. It's Alice. Laban sa in a way, kaya naman niya tangkihin. Hindi ganun kalaking threat itong si Fredrin kay Alice. Especially kasi pwede kang mag-dodge ng mga controls ng isang Fredrin with your ultimate Throne of Ruin. Yeah. Tsaka super interesting, no? Kasi parang kanina ay na-flex ng Liquid yung kanilang picks to counter or have a preferred matchup versus the Alice. This time around, kita nila very clear na parang hindi naman malulugi si Alice laban sa Arlot. And also, medyo nag-e-enjoy yan kapag maraming utility heroes sa laban kasi hindi enough yung damage. So for TLPH, I do think na sa first phase sila, no, kumbinsido sila na maganda pa rin yung takbo ng kanilang draft. Okay, so nakita na natin the Ogwen suppress. But actually, dalawa lang naman kay suppress. Dalawa lang naman eh. So Kajan ay kasunod. Kajan ay kasunod. I think the TLPH are onto a really good start dito sa kanilang draft kasi yung kanilang marksman or kanilang gold lane, pwede nilang i-last pick pa. They're not that concerned for the mid lane matchup kasi ang mangyayari dito, titignan muna nila kung yung Falcons ba ay kukuha ng 1-1 and then they can adjust accordingly. There's still the Irithel, for example, o kaya naman pwede silang mag-fighter doon sa may gold lane na pagtatapan doon. Now, I'm thinking about like Bane naman o Burst. CC is already banned. Cho. Oh yeah, Cho. Kasi isa lang yung maninita sa flowers mo eh. Oo. Tsaka ano din kasi parang nakakatakot. Lalo yung Cho ngayon, medyo hybrid yung approach. Kahit pa sabihin mong fine, madodge mo yung kick, pero yung Cho kasi ngayon, aside sa may damage siya, medyo naglilinger sa team fight. Unlike yung mga previous Cho good day natin sa mga lumang season, season 5, season 6, parang one-dimensional yung hero mo na pag-asipa, out, split push. Ganun lang yung takbo ng takbo ng laro dati ng Cho, pero ngayon kasi parang nagkakaroon na ng nagiging multifaceted na hero si Cho. So we'll see if that is gonna be something na ikaw consider ng dalawang team. Hilda yung tinanggal ng Team Liquid. Yeah.
okay sila dito sa Kaja in a way kasi siguro gusto nila kunin dito is something like a Harith for TFH. Pwede na ipiliin. Sa low Yiban, inubusan dito si Sanji ng Kaya mga nga. heroes. Baba natitira. Pwede. Lilia. Selena. Selena. Ano ba mga Sanji heroes? Lilia. What if mag-Harith na agad dito yung TL? Pwede. Ay, may Lunox din eh, no? Oh, you're right. Lunox. Lunox Puro sila magic na. Maubusan, sobrang niya lang sila na magic damage mas magarit pa sila. So, yeah, Lunox. Honestly, Yeah. Lilia, Mr. Midnight, baka makita Yeah. natin dito sa Oo. series na to. Actually, nung regular season, lagi ko inihingi yan eh. Week 1 pa lang eh. Yung Lilia na, alam mo, medyo maganda rin versus the likes of the Predator and Arlott. Kasi even if you're the Arlott, kahit i-final slash mo siya, parang sayang. Kasi meron siyang way to reposition. Kapag di mo naman siya final slash, ikaw naman yung kawawa. Kasi uulan ng mga bola. Pero tama ka, Harith, yung ilalabas dito ng TLPH. Again, there is that Kaja mula sa Team Falcons na hindi na-respeto ng Team Liquid. Yeah, siguro kung magkakadya dito, hindi na magwa-1-1 ng Falcons. Kasi kailangan nila ng burst to go with it. Yung Kimi plus Nakaja, masakit din naman. Pero pwede rin. Saka si Mr. Sharkbait. Oh, Bane. Well, ang problema lang, mawawalan sila ng hard carry sa Yeah, late that's true. game. Although na dun yung Kimi, pero baka hindi maging enough yan laban sa mga late gamers ng Tilbesh. Kailangan na lang ng closer sa isang laro. Yeah. So nandun pa rin naman yung Claude, maybe the carry, Claude again. Big. Moscow, pinaka-safe. Moskov actually. Moskov and Kaja or Moskov and Kufra. Kaso parang super lead game na naman eh, no? Bea, pwede. That's Matilda, Granger. Making it simple para sa Team Falcons, very straightforward na approach mula sa kanila. And now, yung TLPH, mukhang hindi na pasok yung inisip ng Lilia dito. Yeah. Pwede din ang Cecilion. That I like. Parang more like Oh. control lang, pokes on the front line, kahit pa may Matilda, hindi naman ganun katindi yung catch. Yan. Hindi rin maganda yung Selena dito no sa TLPH, especially with the Matilda na now that's open. Yeah. So, Cecilion or Lilia na kinaulig sa TLPH. That's Lunox. Yeah, Okay. indeed. So at least meron sila pang 2 now, pero yun nga, tulad sa sabi mo kanina, masyado maraming magic ng Sobrang- TLPH. Harry Potter. Oo. Magic kasama. Magic Academy Okay. ang TLPH. Pero ang nakakatakot dito, Mr. Kay Sam Nupueto, ay hawak ni The GOAT. Tama ang ka naman dyan, kanyang Mr. favorite, Guzman. Lancelot game. Is this enough for TLPH to pressure Team Falcon sa game number 2, Mr. Wolf? It's gonna be tricky. I don't think so. Pero kasi kung titignan natin yung lineup ng Falcons, very straightforward, very mid-range, simple, and one-dimensional. So, baka kayanin kung ganun sa, depende sa execution. I think lalamang ang TLPH dito sa momentum. So, it could be good for their team. Pero pag naka-recover Falcons, na sila mahirapan. Yeah, it's momentum versus simplicity between TLPH and Team Falcons. Let's see kung ma-equalize ba ng Falcons sa score or will TLPH proceed with a 2-0 win. Casters, ano tingin nyo? Another chapter has been opened. Tignan natin kung magtutuloy nga ba ang panalo dito ng TLPH as we move forward for our game number 2. Blue side naman dito ang Team Falcons finally getting an Arlott onto the hands of Welcome Black to Mobile Meanwhile, Legends. para naman sa TLPH, nagbabalik ang Lunox para kay Sanji. Alam mo, nakakabilib dito sa Falcons, no? Regardless dun sa naging performance ng game number 1 na napakabilis na naging laro. Alam mong doon sa mga body language nila ay nakabawi na sila. Tinanggal na kagad nila yon at nakabangon sila dun sa pagkakatalo. At nakita natin doon sa composition na binuo nila na mas komportable sila sa ganitong klaseng lineup. Tama naman. Composure is everything here para sa Team Falcons. It's how you bounce back. Nakita naman natin pag-bounce back even onto the draft. Nakita natin yung reaction ng ilan din sa pagpili din na isang Fredrin. Even our panel agrees with the Fredrin Kimi Pry here for Team Falcons. Meanwhile, para sa TLPH, enough said, Carl TZ, Lancelot. Oo, yun na yun eh. Lista mo na kaagad eh kapag Lancelot. Isipin mo nung Bren era niya eh, talagang talamak ang mga Lancelot doon at nailagay pa nga yung kanyang pagmumuka doon sa skill
skin ng, Tama. ng isang Lancelot. Kaya masasabi natin na magiging ma-action itong larong ito. Pero may ibang klaseng formula at pattern na ginawa dito ng TLPH, no? Magkakasama ang Alice, Lunox at saka Harit. Kadalasan ito yung mga kontrapelo eh. Pwede rin Oo. naman magkampihan. And it's all up to TLPH to somehow build a new chemistry sa kanilang mga heroes na napili. Interesting take for me nga yung naalis din na prior for Sanford. Pero ilan din sila sa mga teams katulad ng ating The More You Know na napapagana ang ilan sa mga heroes na nailabas na nila all throughout Season 16. Kung hindi ako nagkakamali, parang 37 out of 46. Wow! Mga ganun yata yung naging rate dito for TLPH na napagana at naipanalo nila. Pero mapapanalo ba ang unang pagong? Nagamit yung Throne of Ruin. May ideya dito ang Team Falcons. Ito yung kanilang turn. Si JP ang kanilang binuburuan. Pero si Casino, nakuha na ang pagong. Ngayon naman sa AOG, itong si JP. Pero Ay, laban na. napwede flash! Si JP buhay pa rin. Ako tinataktan siya. Si Flap. Diyos may matalikod. Nakuha na kagad ng dalawa. Isinama si JP at si Sanji. Ngayon naman si Sanford ang dinidikitan. At muna dito ang TLPH. Pero tagumpay para sa Falcons. What a great applause here para kay Flap TZ. Capitalizing na nag-AOG na. There's no more escape for Daddy JP. And so far, sobrang ganda ng angulo na na-create niya with the final slash. Na-discuss din natin talaga na ito yung pinakaasahan natin. Kakapit ka sa mastery, kakapit ka sa mechanics din ng players kapag ka mga clutch moments na. Oo, isipin mo, wala Fred Rin tsaka Matilda na yan napakahirap talagang pigilan kung tutuusin. And for TLPH, no, kaya, ang maganda naman nakuha naman nila yung pagong bago mangyari yung disastrous na naging clash na yon. Hawakan ng Team Falcons ang 700 na gold lead. Maliit pa to kung iisipin. Pero ang importante dito, it dictates kung ano ba ang naging lagay ng early natin. Kumbaga vibe check to. Diba nakikita natin ngayon na Team Falcons actually getting signs of life dito sa ating match number 1. At bukod pa dun Burrito, nakita rin talaga natin na mas nagkakaroon tayo ng mga moments na kung saan ang Team Falcons ang mas nagkakaroon ng magagandang initiations kahit 3 minutes intro game pa lang yan. Ngayon for TLPH, there are certain criteria din kasi para mapagana ang isang Sanji. Pero ito yung hindi mo gusto na criteria na napoproke agad yung Order of Brilliance mo. Oo, napagamit din siya actually ng, ng Chaos Bolt. So, dalawang ultimate yung nabitawan niya dun sa naging sequence. Ngayon papasok si Carl. And the interaction pulse, naiwasan naman. Thought from Kyle TZ. Si Pew ay nakaantabay din para baril-barilin itong si JP. Ilang segundo para sa ikalawang pagong ng laban at nakaantabay na rin kagad at hinahatak na ni Sanford sa kanilang poder. Okay, maganda yung nagiging standpoint dito ni Flap and even ni Sanford. But remember, kung dami siyang pag-uusapan, baka malugi dito ang TLPH. Andiyan na rin sila Ogwen na Few. Okay, nag-aabang din si Sanford ng kanyang Throne of Ruins. Magkakasama dito What? ang Falcons. Yung miyembro actually. Nandun yung Pickle Fire Slash. Carlito ay nakuha na yung pagong. Kaya lang mamamahalan din si Kyle. Atras mo din si Sanford. Dilaban na rin ni Owen. Sila pag-isaman board! At napatay si Flap TZ. Dalawa ang nakuha ng TL. Anong kakapusin sa damage? O etong sa inyo, ngayon may equalize yung kill score natin ng TLPH. And alongside with that, ang ganda na may main objective, may side quest na nakukuha dito si Carl TZ. Ensuring to get the objective, plus kung kakapusin ka sa damage, eto, tower throws, ito, puncture. Enough na agad yung firepower dito ng TLPH. And looking at the goal difference, hindi man ganun ka-boom, pero it just says na for TLPH, hindi sila pumapayag na magkaroon agad ng established lead dito ang Team Falcons No. versus to what we've seen na nag-first blood double kill agad si Flap TZ. Oo, pero maganda pa rin yun kung iisipin mo kasi si Flap TZ ang isa sa mga aasahan nila pagdating sa sa setup. Pero nagamit yung final slash. May ideya dito ang TLPH. Pero habang nangyayari ito, dun sa may bandang itaas, may napapansin ko kasi dun sa minimap, tinan mo, napapauwi at napapaatras itong si Super Marco. May showdown eh. May Pero showdown ngayon, na nagaganap. Si Sanji nagamit yung kanyang brilliance. Available ang kanyang flicker. If ever man na maipit siya. Pero hindi na muna susunod ang Falcons. And feeling ko patatagalin nila to at bibilin yung laban dun sa ikatlong pagong eh. tama. Pero for me, ito talaga yung beauty pag meron kang Matilda. Yeah. Pag medyo na mali ang angulo, pwede mong awatin
yung ilan sa mga member din Team Falcons. Meanwhile, for TLPH, ito yung tinitignan naman natin. It's all about the macro. It's all about the bigger picture here. Pagdating sa turret and objective, mas sila yung nakakalamang. Almost getting a turret onto the top lane pa dito. At mukhang ang game plan talaga nila dito is to buy enough time para makakuha ng mga tamang timpla, tamang recipe ulit para humagod na maganda dito sa Team Falcons. At sakto nga on the dot Ayan na. is the spawn of our last turtle sa game number 2. Ayun na, magkakakitaan yung magkabilang TZ. Ngayon, Sanford sasama na rin. Alam nila na nakatago dun sa long bush. Itong si Kyle. Lalabitan dito niya Sanford. Hawak pa rin ni Carlito. Itong pagong. Tornos ay di tumama. Pero andun si Sanford para lang iharap ng kanyang sarili. AOG tamaan. Lamang itong kanilang roamer na si Owen. Pero si Carl TZ nakuha na yung pagong. Pero si Kyle ay mamamatay din. At tumagan na naburuan. Magiging apat pa. Bahagang wipe out mula sa Cavalry. Nag-charge lang ng engine kasabay ang pagtayo at pagsigaw pa doon ng kambing. A wipe out onto the 7-minute mark. 3 turtles for the goat. At hindi lamang yan, numerous objectives buff pa ang kanilang na-deny sa Falcons. Ang hirap nito, naagaw po yung purple buff. Talagang ginugutom lahat ng mga miyembro dito ng Team Falcons. Akala natin medyo lalamang doon ng Team Falcons kasi si Owen lang ang tinamaan ng AOG. Pero hindi pala yun yung pang-atake dito ng TLPH, kundi yung latag ng Zaman Force and the rest of TLPH dito sumugod na lang eh. Parang si Carl TZ, why choose if you can have everything? Pwede naman eh, Diba? no? Bakit mo pipiliin na pa isa-isa lang? Outplay the rest. Like in Phoenix, diba? At ngayon, na-outplay na rin na ang Team Falcons by getting the bigger picture nga na sinasabi natin. And look at our gold leaders there by BPI. Nangunguna ang Baby Cakes duo. No, iba talaga ang Baby Cakes eh. Feeling ko nakapag-warm up pa yan kanina no, bago pumunta. Alam mo, minsan lambingan ng Baby Cakes yung mga sigawan eh. Oo. Asaran, di ba? So, ngayon na para sa Team Falcons, unti-unti namang nakakabuo na at nakakapondo. Itong si Owen, I think Enchanted Talisman ang kanya magiging next na item dito na makakatulong din naman kung ang goal mo dito ay cooldown. Si Kyle, si Pio ata tatakikan. Naparakit na rin. So yung Eagle nila gamit. Traction Pulse. Samahan lamang si JB. Nagamit yung kanyang AOG and Revitalize. Pero si Flap may ibit ba? Ito mag-isaman force. Tapos muna si Kyle. Nababa na kanyang buhay. Pero si Flap ay namaalam din. Hindi sapat yung damage ni Super Marco para patayin ito si Sanford. At alam na alam niya na TLPH, very smart targeting. Wow. Sa pagkakatanggal kay Flap TZ, eliminated agad yung frontliner, yung setter na meron na Team Falcons. Wala yung threat. Oo, meron ka namang taunt with Cal TZ. May traction pulse, pero kailangan kasi kumonekta. Pero pag di kumonekta, it's all up to TLPH to slowly get their way doon sa mga backliners sana na Team Falcons. At ngayon, Lord is Naku. free. Upper grabs. Hindi man lang pinalapit ang Team Falcons. Hindi makalapit dito. Partida, may Matilda pa sila. Pero ayaw din isugal ng Falcons. Kasi nga naman pag nag-guiding queen ka papasok doon sa magiging team fight, parang sinaalang-alang mo na lang yung kaligtasan ng iyong jungle. So pipiliin na lang nila ng kumipensa. Naku, kung ako ang Team Falcons ngayon, kailangan mo nila mag-regroup, reset, kumbaga. Kasi for TLPH, they're on their game zone na talaga. Kasi 7.5 gold lead. And so far, when they're in the zone, sobrang minimal na nakikita natin mga errors, mistakes man yan for TLPH. And so far, yung Baby Cakes duo ay untouchable pa. Hindi pa namamatay alongside with Sanford na ngayon ay isa na rin sa pinakamalaking struggle at headache ng Team Falcons kung paano ba nila tutunawin. Yung Lord na nasa itaas. Ngayon si Sanford ang naitalaga para mag-flow dito sa build ng iba pa. Phantom Institution, hindi Grabe tumama to. para kay Cartesi. At tinamaan ng Tornos dito si Few. Lord ay nasa itaas pa rin. Inaalalayan lamang ito ni Sanji. Pasasabugin ata nila yung blessing sa itaas. Yes sir, ay tumama na nga yun. Nabawasan ng saglit at ang maliit na buhay pala itong Torres sa itaas. Pero ready pa rin ang Falcons kung if ever man lalaban ng CL. Nagpupunga talaga yung warm-up na sigawan sa umagi. Kasi pag nandito ka, kailangan medyo pasigaw. Lalo pag nagingay na yung crowd. And we get the hype here for TLPH. Dahil nga hawak nila yung lead, 9K gold lead, 11-minute mark of our game. At dito talaga natin masasabi na grabe yung difference natin. Sa jungle to jungle pa lamang Wow. Burrito. Sabihin man natin magkaiba
ibang role. Pero it just says na for TLPH, Carl TZ is still unstoppable. Halos kalahati ata, no? Parang nakalahati na ng ni Carl TZ yung kabuuan ng gold dito ni Kyle TZ. And nakaka-amaze ito, knowing na si Kyle ay isa rin naman talaga sa mga highly mechanics na hero. Though, na player, though hindi naman ma-mechanic yung hero niya. Pero yung ideya pa lang na inilalatang inaagawan nila ng pagkukuhaan ng gold ito si Kyle TZ at ng XP. Napakahirap po. And it says a lot for TLPH. Breaking yung pattern. Ano sinasabi niyo? Meron kaming pattern kapag ka mga even ng mga seasons and so far sa day 1 ay maganda na agad ang pagnapakita nilang performance sa atin. Not even giving a glimpse of a little hope dito sa Team Falcons. Nandun ang paglipad. Pero walang makukulong doon sila Ogwen ni isa. Habang si Carl TZ naman ngayon ay malaya na makakapag-push ng wave sa base ng Team Falcons. Agaw na naman ang purple buff. Para bang sobrang casual na naglalakad lang doon sa base dito ng Team Falcons. 10k na ang kabuang gold dito ng TLPH. And 7 segundo para doon sa Lord na maaari na pwestuhan dito ng cover. Naging lokal na sila, no? Oo nga Sila yung dayo nung una. Kung maglakad, kala mo kala mo tagaron Diba? Nakita natin kabisado na ngayon na TLPH yung ilan sa mga entry points dito na Team Falcons. Malaking bagay na rin talaga dito is that they're able to checkmate each and every positioning na meron si Flap TZ. So, na-eliminate yung element of surprise after ng first blood and double kill na Flap TZ. Wala nang sumunod pa. Pero sa ngayon, susunod si Daddy JP with the AOG out. Carl TZ will still get the Lord. Hindi pa nga sila mag-turn dito. Itirmaan ang Torn of Ruins itong si Flap TZ. Ngayon nalaban na ang TLPH. Sabi ang kunat! Atrasan muna dito ang Falcons. Mabuti na lamang yung walang namatay doon sa kanilang poder. At pipiliin na lang nila na umatras. Hindi na rin lalaban talaga ang Falcons dito kasi ilang segundo. Ayan na, lumabas na yung Lord. At nagre-ready na rin ang TL na i-flow yung kanilang mga waves. And so far for Team Falcons, naghihirapan pa rin talaga sila na mag-ground ng kahit isang miyembro dito ng TLPH. Dahil kung i-considera, marami sa kanila ay may pantakas. At ngayon, yung mga pantakas ay naka-reserve solely kung sakali man na medyo mapapaasim sila, hindi dahil may nag-initiate. Diba kahit si Sanji, hindi niya pinorse yung flicker. Nag-aantay lang tayo ng mga ultimates at ngayon naantay natin ng pag-marcha ng Lord sa bandang taas na base ng Falcons. Yeah, pwede nilang salubungin ito and may kakayahan sila na tunawin kagad na mabilis. Itong Lord na ito, Team Ligan Balabin sa yung mabati natin, mga Super Marco. Nagamit niya yung kanyang Purify, pero masyado atang malalim din si Jalen JP. At napatay siya ni Super Marco. With si Flapa ay namaalam din sa naging proseso. Tatahi dito si Carl. Atras muna siya, tagumpay ang pagbasag ng Torre sa gitna. Ngayon, 4 na miyembro pa ng Team Falcons ang Tuloy pa buhay. ba? Si Carl TZ dito ay lalayo na rin. Pumunta na rin siya dito. Tinuloy pa! Pero pupunta sa Pedricoran. Kaya lang natin yung Ton. Phantom Institution. Nakataka siya. Uhem na ko. Nagsasayaw na rin. With the Zaman Force. Pero hindi na nila i-force pa ang pilit. At lalayo na rin dito ang TL. Okay, magandang way para sa TLPH na makakuha to make the most out of it sa dala-dala ni Lord. But remember yung ganong klaseng AC moment sila Sanji at JP, ang ilan sa mga inaantay na condition ng Team Falcons for a potential comeback. Discuss natin yung ilan sa magagandang angulo na finally nakita ni Kyle TZ predicting kung saan lalatag after the Thorn Rose and puncture doon si Carl TZ. Pero ang problema nga, damage pa rin ang medyo kapos para sa Team Falcons. 10 minutes mo talaga. Si Super Marco mo nag-Rose Gold Meteor na rin para sa kanyang final item. Para lang makadagdag dun sa survivability. No, at least may extra shield siya if ever man na mapuruhan siya. Kasi naramdaman na rin niya yung damage ni Carl TZ. Isa o dalawang dash lang, isang hampas sabay Tornos. Alam mong matutunaw bigla si Marco. Yeah, and even Daddy JP isn't scared na i-commit yung AOG just so ma-push agad yung Purify nung tatlo. Oo, If you yun. win at Super Marco, without the Purify, sunod-sunod na ang pwede maging atake dito ng TLPH. At sa susunod din na Lord, ay maaari pa rin natin makita na posible na mapunta pa rin to sa TLPH. Pero posible lamang at posible rin namang i-contest kung sakali ng Team Falcons. Pero babalik tayo sa square root, babalik tayo sa root cause of all. Yung itong si Carl TZ talaga na sobrang likod sa mapa, samahan mo pa ng hari ni Oheb. Wow, 12k yung goal dito ni Carl TZ.
sobrang nakaka-amaze kasi hindi rin biro ang Team Falcons. Kaya lang dahil doon sa effort ni Sanford, yung effort dito ni Daddy JP na hindi papasok. Tira mo yung mga entry points. Carl! Sarado talaga eh. Kalahati kagad yung boy ni Carl TZ. Ngayon papasok na the final slash. AOG, walang tinamaan doon. Pero sa madali ko na si Sanji, patay kagad si Carl TZ. Ando na yung combo. Sanford sa likod! Mula dito sa TLPH. At naka-burst na kagad ng isa dito si Sanji. Kailangan naman to si Oben. Flap TZ nakabawi. Hindi naman nakakuha ng isang kill. Pero off-cam yun. Dalawa ang namaalam para sa Falcons habang si Sanji lang ang naging sukli sa mga nangyari. Tila ba mas panalo sa trade-off na yun ng TLPH? Dalawa para sa isa. Ngayon mamarcha. Kailangan umuwi ni Owen na abot naman. Flap, supermarket Owen para dumipensa. Apat ng cavalry ngayon ang kakatap sa kanilang base. Kaya ba, yun yung Phantom Execution, walang tinamaan. Pero Super Mario, kalahati ko yung buhay. Ngayon, siyempre Eagle na nagamit. Nasuro yung tatlo. Pero nila mag-isaman Force! Mula kayo, natulaw kagad. Ganun lang. Si Super Makmak, naktutupahan na dito ang Team Falcons. At ready na atang sumigaw ang Cavalry para sa kanilang ikalawang puntos dito. At sila ay match point na! Team Liquid Philippines securing another win. Setting the standards high. A match point para sa una nating match ngayong playoffs. Wow, napakatindi ng aura na nararamdaman natin sa Cavalry, Team Liquid Philippines in a dominating fashion uli. Imaginein mo tayo pa yung kailangan kumalma. Sila, okay lang eh. Dalang-dala yung emosyon. Pero para himayin ang mga nangyaring aksyon, punta muna tayo sa ating panel. Kalmado pero parang hindi naman. Ganun ang pinakita ng Team Liquid Philippines again, securing the match point in the first best of 5 sa ating play-ins. Team Falcons, malalim-lalim, mahaba-haba ang kailangan nilang tahakin para makabawi sila. Kasi if gusto nilang manalo, reverse sweep ang kailangan nilang makuha laban sa Liquid Philippines. And for Team Liquid, sila ngayon medyo nasa comfortable spot kasi isang match na lang ay pasok na sila sa playoffs. Wolf, ang tindi nung pinakita sa atin ng Team Liquid. Stampede na naman. Medyo may palag ng konti mula sa Team Falcons this time around, especially in the early game. Pero yet, the same result ang nakuha dito ng Team Liquid Philippines. What happened? Well, that 4-minute fight happened para dito sa TLPH kung saan itong ating Harif na na-activate agad before the second turtle ay naging instrumental para sa TLPH. When we were drafting Midnight, naalala mo, sinabi natin, minention natin to, Harif na pwedeng kunin nga naman ang TLPH. Back-to-back na malupit ang MVP plays mula kay Oheb. This time ay ginamit naman ang kanyang signature na Harif pick 9-0-3. At ang gusto ko pating i-point out dito is yung kanyang performance ay walang takot. Naramdaman natin ang momentum ng side ng TLPH. Yep, kitang-kita yan nung mid-game. Same recipe na pinakita nung game number 1. Mukhang mainit ang ulo ni Oheb. Ninakaw kasi kanina yung baby kicks niya. And ngayon, ninanakaw ang tsansa ng Team Falcons na makapasok sa playoffs. A wonderful performance mula rin sa Harif. Mid-game pa lang, ibinabanggit ni Wolverine na second turtle, nag-dictate na kagad ng malaking momentum for That's right. TLPH. After they got 2 kills, hindi na naman nakahinga ang Team Falcons. And so difficult para sa Team Falcons kasi this time gumamit sila ng isa ng mga combination na traditional. They have the Fredrin Arlott na may kasamang Matilda, very strong in the old meta game. Pero yung kanilang carry this time is just the Granger. And yung sa naman TLPH, ang lakas na kanilang start dito sa lating laban with this Lancelot as well as syempre itong Harit, nag-init din si Carl TZ. Yeah. Isang bagay din na gusto ko i-mention dito sa Keys to Victory na related is the first turtle. At in this game, may pwede ka mapa-question mark kasi yung first turtle fight, hindi naman talaga na ipanalo ng side ng TLPH. Pero essentially, nakuha pa rin nila yung first turtle with Carl TZ. For some reason, ito talaga si Carl TZ, kakaiba. And the back-to-back games natin nakita yung first turtle control na sa TLPH, hindi pa rin talaga masolusyonan kapag nakauna ang TLPH sa mga laban. Alam mo, may nabasa nga akong comment one time. Ang description sa TLPH ay isa silang anomaly. Kasi
pag binigyan mo sila ng early game na composition, requirements sa kanila yung Stampede, and lagi nila nagagawa. Na-execute nila, nadadala nila sa micro. Pero pag binigyan mo sila ng late game composition, parang it doesn't make sense. Kasi same na same yung itsura na Stampede pa rin ang ipapakita nila. And this time around, I would say, no, na parang pinapakita natin kanina sa draft, may early game momentum, sana itong Team Falcons. Pero TLPH, they still provided the same experience na pagdating sa second turtle, lalaban at lalaban kami, and nakita natin na parang yung Team Falcons hindi nag-matter yung kanilang early game favorite heroes. Yeah. And it's mainly because hindi nila nakuha yung last hit dun sa turtle. Pero hindi naman yun lang din ang importante dito. I think yung mga rotations as well. But one thing that's awkward for the combination ng isang Arlott plus the Matilda is skill-based or skill shot pa rin siya tayo. Yung always circling eagle is a targeted spell. Meron pa rin skill shot factor doon kung saan pwede ka talagang madodge. And it's clear that TLPH are forcing yung mga final slash, yung mga flicker mula dito sa Falcons na eventually nakakalamang i-TLPH. Kung sa kanila kasi mas guaranteed. Well, technically skill shot ako mga lads. Pero come on, pag si Mr. Count Easy nagawa man, guaranteed na yan. Si Carl TC kasi, feeling ko parang yung daliri niya, pag pinindot niya yung dash, auto-lock sa mga hero. And as we saw earlier, parang hindi na nga niya nare-respeto yung frontline ng Team Falcons. Even dashing in na walang vision, hindi niya napanasan niya yung mga heroes, pero confident siya na hindi kasi siya magagalaw. And essentially, ang pinakita niya rito is kakaibang, hindi ito yung norm na Lancelot build na usually nakikita natin. Siguro ang typical na lang talaga ngayon is yung brute force, yung nabibigay ng added mobility. But also one thing na gusto ko i-highlight dito, no, aside from the Lancelot and also the Harriet, men, sobrang selfless ni Sanford. Minsan yung mga pasok niya, parang tiwala na lang talaga sa kampe na basta pumasok ako, ma-force ko yung mga dash, yung mga mobility skills, bahala na yung mga teammates ko na magpanalo ng clash. And I like that you pointed out kasi mas evident yan para sa akin in the previous games. Siguro na-carry over din yung ganung momentum. Yung kanyang ultimate, we will not say na reckless siya, yung gamit yung usual. Pero more on, alam niya na meron talagang tatamaan no matter what. And then, that's also reflective dito sa kanya paglalaro ng Alice. Normally, makikita natin ang Alice with a combo. But this time din, umasa siya sa kanyang teammates na magbe-bait for him and laging nasusulit yung kanyang mga initiation, especially with the Throne of Ruin na nagbibigay din na advantage sa TLP sa mga laban. Yeah, kaya naman siya ang ating wingman for Sanford. 13 assists on the Alice. Unfortunately for Calteezy, siya ang nakaramdam nung pinapamalas na pagiging selfless dito ni Sanford for TLPH, and he soaked up so much damage kaso hindi nga lang nag-convert. And ang naging carry natin, and of course, ang BPI Rich Guy na rin ay walang iba kundi si Oheb. Kanina kinuha ni Calteezy, sabi ni Oheb, lahat na lang kinuha nyo. Kinuha ni Calteezy. Actually, kinuha ni Kelra si Calteezy sa kanya. Kinuha pa ni Calteezy yung Rich Guy. Ngayon, nagalit siya. Sabi niya, sige, ako na ulit. Ang laking bagay ng momentum na minention natin kanina sa game. When it comes to the drafting, we said na one-dimensional ang composition of Team Falcons at ang problema sa mga one-dimensional mga compositions ay pag hindi nila nasunod yung kanilang win conditions, ang hirap bumawi. Whereas, dito naman sa side ni BPL Rich Guy Oheb is momentum. Dinout natin, well ako pala, dinout ko na paano yung drafting dito mula sa side ng Team Liquid dahil magic-based at skill shot-based. Pero kapag nga naman nakuha nila yung momentum, which is very clear, very evident mula dun sa previous